Isang akyat bahay ang binatang si Benji. Sa tindi ng hirap ng buhay, ay pinasok niya na ang ganitong iligal na gawain. Para naman kapag nakakuha siya ng malaking pera, ay wala na siyang hahatian kung hindi ang sarili na lamang niya. Masosolo niya ang kikitain galing sa pagnanakaw. Marami na siyang napasukang bahay, pero sa kabutihang palad naman ay hindi pa siya nahuhuli ng mga may-ari. Malapalos kasi ang kanyang mga galawan. Hindi alam ng kanyang pamilya na galing sa masama ang kanyang ipinapakain sa mga ito. Kapag tinatanong siya ng ina, sinasabi niya na nagtatrabaho siya ng marangal, kaya't naniniwala naman ito kaagad. Ngunit sa totoo lamang, ay labag sa loob niya ang gawain ito. Mababa lamang kasi ang pinag-aralan niya at walang tumatanggap sa kanya sa trabaho. Kung meron man, ay sobrang baba lamang ng kita. Bariya lamang iyon sa kanya. Hindi niya mapapakain ng pamilya kapag ganoon lamang ang kinikita niya. Kaya mas pipiliin niya pa na gumawa ng masama kesa naman sa gumawa ng marangal. Ngunit dinadaya naman ng employer pagdating sa sahuran. Sa pagnanakaw kasi ay may pag-asa pa siya na makakuha ng malaki. Baka nga dito pa siya yumaman. Samantala, kahit ganito ang buhay niya, ay umaasa pa rin siya na aangat ang buhay niya balang araw. Yun ay kung saswertein ulit siya na makapag-aral muli. Gagawin niya ang the best niya para makapagtapos sa pag-aaral. Pero sa klase ng buhay niya, mukhang malabo niyang magawa yun dahil kailangan talaga niyang kumayod. Hindi po pwedeng hatiin ang oras dahil wala silang makakaing mag-anak. Kailangan pa niyang magmanman sa buong maghapon para lamang may maakyat ang bahay tuwing gabi para ito ay pagnakawan. Isang gabi ay meron na naman ulit siyang target na bahay. Napag-alaman niya na isang matandang lalaki lamang ang nakatira roon. Ibig sabihin ay napakadali na lamang niya ito na pagnakawan. Wala itong kalaban-laban sa kanya. Kaya naman nilooban niya na nga ang bahay nito. Nagpapasalamat siya dahil walang mga aso roon. Ibig sabihin ay walang kakahol o mag-iingay. Dahil dito ay ligtas siya na nakapasok. Nagsimula na siyang mangalkal ng mga gamit. Sinimulan niya ang pagkalkal sa drawer. At nakita niya ang alahas kaya kinuha niya ito. Dahil dito ay natuwa siya sapagkat alam niya na malaking halaga iyon. Sa loob-loob niya ay mabibilhan na niya ng masasarap na pagkain ng kanyang pamilya. At may maitatabi pa siyang pera para sa kanyang sarili. Kahit kasi ganito ang hanap buhay niya, ay nag-iipon talaga siya. Nang matapos na niyang makakulimbat sa salas, sinubukan niya naman sa kusina, ngunit wala siyang natagpuan roon. Nakita niya naman na bukas ang isang kwarto, kaya naman pinasok niya iyon. Nagulat na lamang siya nang may masilayan siyang isang napakagandang dalaga na natutulog. Hindi niya akalain na wala pala yung matandang lalaki, at yung naroon lamang ay ang sa tingin niyang apo nito. Kinalkal niya ang drawer sa pinakamaingat na paraan upang hindi magising ang dalaga. May nakita siyang pera roon kaya't kinuha niya na lamang ang lahat ng ito hanggang sa lumabas na nga siya. Sa tingin niya ay sapat na ang kanyang mga nakuha. Ayaw rin naman niyang sagarin ang mga ninanakawan niya. Kahit papaano ay may konsensya pa rin naman siya. Gusto niya rin naman na magtira sa mga pinagnanakawan niya. Bago siya umuwi sa kanila ay ginamit niya ang pera na ninakaw niya. Ibinili niya ito ng masarap na pagkain para sa kanyang pamilya. At nang magtanong ulit ang kanyang ina, sinabi niya na galing iyon sa kanyang pinagtatrabahuan. Hindi niya alam kung naniniwala pa rin ba sa kanya ito o hindi. Sa tuwing sinasabi niya kasi iyon, ay mababakas sa mukha nito ang labis na pagtataka. Samantala noong nasa kwarto na siya, hindi pa rin mabura-bura sa kanyang isipan yung dalaga na nakita niya. Para bang nabighani siya rito kahit na ito ay natutulog. Sa loob-loob niya, ay baka nalabat first aid siya sa babae nito. Parang gusto niya na ring alamin ang pangalan nito. Siya nga pala, kaya siya nakakapasok sa bawat bahay na nilolooban niya ay dahil pinag-aaralan niya na kung papaano magawa yon. Saka may mga kagamitan siya para mapadali ang kanyang panluloob. Agad namang nakatulog noong gabing iyon si Benji. Kinabukasan, hindi niya namalayan kung bakit nasa harapan siya ng bahay ng dalaga. Pumunta pa talaga siya roon para masilayan muli ang babae. Kaya tuloy nakita siya ng lolo nito. "Bakit dito ka nakatambay? Ikaw ang nang loob dito kagabi ano? Sumagot ka!" Galit na pahayag nito sa kanya.
Hindi po ako magnanakaw. Napatambay lang po ako rito, Lo. Huwag niyo naman po akong husgahan. Pagmamaang-maangan niya pa. Mukhang hindi ka talaga taga rito eh. Para hindi ka mapagbintangan pa, huwag ka lang tatambay sa bahay ng iba, ha? Sorry po, Manong. Pasensya na po sa pagtambay sa harapan ng bahay niyo. Sige po, mauna na po ako. Pagpapakumbaba at pamamaalam niya pa rito. Bago pa nga siya lumayo sa lugar na iyon, ay natanaw niya pa ang dalaga na nakasilip sa bintana. Mukhang nagtataka ito kung sino ang kausap ng lolo niya. Lalo pang ang nabighani si Benji dahil mas nakita niya pa ang mukha nito. Nang dahil sa gising na ito, kahit medyo malayo ang kanilang distansya, kitang-kita ang ganda ng mga mata nito at ang matangos nitong ilong. Kaya nakonsensya pa nga siya ng sobra kung bakit niya pa napiling pagnakawan ng dalaga. Baka kasi mamaya ay pang tuition pala ito ng dalaga kung nag-aaral pa man ito. At baka mamaya rin ay alahas rin pala nito ang nakulimbat niya. Hindi pa naman niya naisangla ang alahas. Siguro ay gagawin niya yon kapag kinakailangan na. Hindi niya na rin kasi ito may ibabalik pa sa babae dahil sa nanakaw niya na ito. At baka mamaya ay kasuhan pa siya nito. Kaya kahit nakukonsensya siya sa kanyang ginawa, mas pinili niyang pangatawanan na lamang ang ginawa niya. Pero hindi niya na ulit pagnanakawan ng babae. Sa halip ay may iniisip siyang plano. Yun ay ang kaibiganin na lamang ito para mapalapit ang loob nito sa kanya. Nang sa gayon, ay baka maging malaking tsansa pa na maging sila. Gusto niya na rin kasi na magkaroon ng isang nobya na magiging inspirasyon sa buhay. Baka may tsansa rin na talikuran niya ang pagiging isang magnanakaw. Dahil dito, ay umaasa siya na makakausap ang dalaga. Kaya naman sa iba na lamang na bahay siya magnanakaw. Hanggang sa sumapit muli ang gabi kung saan ay kinakailangan niya na ulit nagampanan ng pagnanakaw. Sa ibang bahay ulit siya magnanakaw. Napag-aralan na niya kung papaanong makapasok sa lugar na iyon. Kaya naman sa oras na iyon, ay pinasok na lamang niya ito. Meron siyang nakulimbat na relo na pwedeng isangla. Medyo nanlumo pa nga siya dahil iyon lamang ang nakuha niya. Wala palang pera ang naging puntere niya. Pero ayos lamang yon dahil may maisasanla pa rin naman siya. Agad niya na ring nilisan ang lugar na iyon. Pagkatapos nito, ay pinagpalit niya na sa pera ang relo na nakuha. Nagulat pa nga siya nang malaman niyang 20,000 pesos ang halaga nito. Ganoon pala kamahal ang relo na iyon. Itinabi niya ang kalahati roon. Nakapagpasya na kasi siya na muling babalik sa pag-aaral. Nag-ipon siya para roon. Samantalang yung kalahati ay pagbigay-bigay niya ng kanilang budget sa kanyang ina linggo-linggo. Hanggang sa sumapit na nga ang linggo, ibinigay niya na sa kanyang ina ang pera at nagkakahalaga iyon ng 4,000 pesos. Anak, ano ba talaga ang trabaho mo? Sabihin mo naman sa akin at magtapat ka. Tanong sa kanya ng kanyang ina na si Aling Sonia. Construction worker nga po ako, ma. 4,000 lang po ang sweldo ko kada linggo. At ibinibigay ko naman po sa inyo ng buo. Paliwanag niya rito. Huwag na huwag kang gagawa ng masama, anak, ha. Kahit gaano pa kahirap ang buhay natin. Napupuntong hininga na lamang si Benji. Naman, ganyan na ba kalitang tingin mo sa akin para akusahan na yung perang ibinibigay ko sa iyo ay galing sa pagnanakaw? Anak, wala naman akong sinasabing ganun. Pinapaalalahanan lang kita. Hindi na nakipagtalo pa si Benji. Dahil wala naman siyang tama na may papaliwanag. Totoo naman kasi na gumagawa siya ng masama. Dahil dito, ay pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto. Naisipan niya pa na bukas ay magpapahinga muna siya. Total ay sapat naman na ang pera na kanyang itinatabi. May naisip siya kinabukasan. Pupunta siya sa mall para bumili ng pamorma. Gusto niya na kasing ligawan ng dalaga. Bahala na kung basta din man siya nito o hindi. Basta ay sinubukan niya na manligaw rito. Hanggat hindi siya sumusubok, hindi kasi mapapanatag ang loob niya. Hangad niya na may iibig rin na babae sa kanya. Samantala, iyon nga ang nangyari. Nagtungo siya sa mall para bumili ng pamorma. Dahil nga bago pa lamang ito, ay nilaban niya na muna ito. Kaya ang nangyari, sa sumunod ulit na araw ay hindi na muna siya naghanap buhay. Ito kasi ang araw ng panliligaw niya roon sa babae. Kaya noong nakapagbihis na siya at nang makabili na siya ng mga bulaklak sa flower shop, ay nagtungo na kaagad siya sa kanyang destinasyon. Noong nasa tapat na siya ng gate nito, ay nag-doorbell na nga siya.
Hindi niya naman inaasahan na yung matandang lalaki ang bubungad sa kanya. "Ikaw na naman! Ano bang kailangan mo at naparito ka?" Tanong nito sa kanya. Napalunok-laway na lamang si Benji at maya-may nagsalita na siya. Gusto ko po kasing ligawan ng apo niyo, Manong." Kinabakasan ng matinding pagkainis sa kanya ang matanda. Paano mo naman nalaman na may apo akong babae, ha? Ikaw nga talaga yung magnanakaw, ano? Umamin ka na. Ipapahuli kita sa mga pulis. Pagbabanta pa nito sa kanya. "Hindi nga po ako isang magnanakaw, Lo. Habang pinapagalitan niyo po kasi ako nung tumambay ako rito, ay nakita ko pong sumilip sa bintana ang apo niyo. Nalabat percent lang po talaga ako sa kanya." Paliwanag ni Benji. "Nagdadahilan ka lang. Hindi ko pinapaligaw ang apo ko sa kung sino-sino lamang nakagaya mo. Saka nag-aaral pa siya. Kaya pwede ba? Lumayas ka na sa pamamahay ko? Layas! Ngayon din! Huwag mo lang hintayin pang magpatawag ako ng barangay dito, ha? Umalis ka na!" Pagtataboy pa nito sa kanya. Wala nang nagawa pa si Benji kung hindi ang umalis na lamang. Nakita niya ulit sa pangalawang pagkakataon yung dalaga na nakasilip sa bintana. Sa pagkakataon na iyon, ay nakatingin na ito sa kanya. Nginitian niya na lamang ito. Gumanti rin naman ito ng ngiti sa kanya ngunit matipid lamang. Dahil dito, ay para na ring nakumpleto ang araw niya. Hindi pa man siya nakakapanligaw at hindi pa man niya ito nakakausap, ay alam niyang nakapagpalagay na sila ng loob sa pamamagitan ng ngitian nilang dalawa. Ang tanging hadlang na lamang sa kanyang binabalak ay walang iba kung hindi ang matanda. Paano ba naman kasi, ay bigla-bigla na lamang siyang pinag-iisipan ng masama. Well, sa una ay oo, gumawa nga siya ng masama, pero sadyang totoo ang nararamdaman niya para sa apo nito. Walang halong pagkukunwari, sadyang purong totoo lamang. Naging makulay kasi ang daigdig ni Benji nang unang masilayan niya ang babae. Kaya talaga namang hinangad niya na maging sila balang araw. Mula nga noon, ay palagi niya nang dinaraanan ang bahay na iyon. Kaso nga lang yung palagi niyang natsitsyempohan na makita ay walang iba kung hindi ang matanda. Madalas na rin kasi itong nakistambay sa harapan ng bahay. Kaya naman palagi niya itong nakikita. Isang araw ay nagtanong siya sa isang tindera na malapit sa bahay na iyon. "Manang, pwede po bang magtanong?" Bahagya namang natawa ang matandang babae habang nagsasabi ng, "Go ahead, iho. Saka nagtanong ka na kaya simulan mo na." Ano po bang pangalan ng dalaga na nasa bahay na yan? Dahil sa kanyang naging tanong, ay napangiti ng makahulugan ng matandang babae. "Anong gagawin mo ba? Liligawan mo siya, ano?" "Well, ang pangalan niya ay Natasha. Galing siya sa probinsya at doon nag-aaral. Pero dahil hindi na sanay na mag-isa sa erisyo sa bahay, ay nagboluntaryo na lamang ang dalaga na samahan na lamang siya nito. Kaya naman nag-transfer sa school si Natasha at dito na lamang nag-aaral. Huwag niyo pong sabihin kay Mang Erisyo, ha, na nagtanong po ako patungkol sa kanyang apo." "Pangako, iho, hindi ko sasabihin. Atin-atin lang yon," sambit ni Aling Guada habang ito ay napangiti. Nagtiwala naman siya sa matandang babae. Ngunit hindi niya akalain na makakarating pa rin ito kay Mang Erisyo. May pagkamarites pala ang kanyang nasabihan. Dahil dito, ay hahanap na lamang siya ng tamang tiyempo kung saan makakadaupang palad niya si Natasha ng mag-isa. Pero syempre, gusto niya rin na makuha ang loob ni Mang Erisyo para wala na siyang poproblemahin pa sa panliligaw sa apo nito. Gusto niya ay matanggap rin siya nito. Samantala, dumating ang pagkakataon na naubos na naman ang kanyang budget. Dahil dito ay napilitan na lamang si Benji na muling magnakaw. At gaya naman ng dati, ay nakakuha na naman siya ng alahas at ilang mga pera. Malaki-laki ang pera kaya nakaisip siya ng magandang plano upang makuha ang loob ni Mang Erisyo. Bibigyan niya ito ng pera, tanda ng pagbibigay galang sa matanda, at higit sa lahat, para ito ang maging daan upang makausap niya si Natasha. Naging matagumpay naman ang kanyang plano. Tinanggap ng matanda ang pera at pinapasok na siya sa loob ng bahay. Hindi makapaniwala si Benji at para lamang nananaginip. Samantala si Natasha naman ay binigyan niya ng bulaklak. "Hi Natasha, ako nga pala si Benji. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa'yo. Pwede ba?" "Oo naman Benji, walang problema sa akin yun. Mukhang nakuha mo na ang loob ng lolo ko ah.
Nakangiti nitong payag sa kanya. Oo nga eh. Sa totoo lang mahirap din talagang kunin ang loob ni Mang Ericio. Mabuti na lamang ay dininig ng Diyos ang panalangin ko na sana ay makausap na kita at maging kaibigan. Pero salamat dahil nangyari na nga. Dahil eto na naging magkaibigan na tayo. Nakangiting payag ni Benji. Matapos niyang sabihin iyon, sa hindi malamang kadailanan, ay bigla na lamang kumulog at kumidlat. Nagulat naman silang dalawa. Sa loob-loob ni Benji, ay baka nagalit ang Diyos dahil sa masyado siyang makasalanan para banggitin iyon. Nakitaan niya naman ang bahagyang namula ang pisngi ng dalaga. Teka, bakit mo nga pala ako gustong maging kaibigan? Tanong ni Natasha. Magaan kasi ang loob ko sa'yo, kahit unang beses pa lamang kitang nakita noon. Paliwanag ni Benji. Ganun ba? Naku, maraming salamat Sa totoo lang ay wala pa talaga akong kaibigan sa lugar na ito dahil bagong salta pa lamang ako rito. Mabuti nakilala kita. Sambit nito. Mula nga nito ay naging malapit na magkaibigan na sila. Palagi nang nabibisita ni Benji ang babae. Palagi niya na rin itong dinadala ng luto niyang pagkain. Dahil dito ay tuwang-tuwa sa kanya ang magandang dilat. Pinupuri rin siya nito ng dahil sa sarap niyang magluto. Tuloy ay parang pumapalakpak ang kanyang tenga. Nakapag-aral ka ba sa culinary arts? Bakit napakasarap mong magluto? Tanong sa kanya ni Natasha. Napangiti naman siya ng matamis habang nagsasabi ng, yun ay dahil isinasa puso ko ang lahat ng ginagawa ko. Saka hindi naman kita bibigyan ng hindi masarap, Natasha. Siyempre, pagbubutihan ko ang pagluluto ko dahil ganyan kakahalaga sa akin. Dahil dito, ay namula ang magkabilang pisngi ng dalaga habang nagsasabi ng, maraming salamat Samantala, isang araw ay nakiusap si Benji kay Mang Ericio kung pwede bang ilabas ang apo nito. Mabuti na lamang ay pumayag ito sa kanya. Kaya tuwang-tuwa si Benji dahil unang beses pa lamang niya na magkakaroon ng kadate na babae. Hanggang sa mangyari na nga ang pagkakataon na yon kung saan ay magdadate silang dalawa. Nasa restaurant sila habang masayang kumakain at nagkikwentuhan. Hanggang sa may bagay na itinanong si Benji sa dalaga. Galit ka ba sa isang taong nanloob sa inyo noon? Bigla na lamang gumuhit ang lungkot sa mukha ng dalaga habang nagsasabi ng, Oo dahil nakuha niya ang lahat ng alas na pamana sa akin ni Mama. Teka Natasha, saan pa ngayon ang mama mo? Agad itong tumugon. Wala na siya, Benji. Patay na siya dahil nagkaroon siya ng sakit na cancer. Bigla na ring lalungkot si Benji. Hindi niya akalain na wala na pala itong ina. At yung mga ninakaw niya ng mga alahas ay nanggaling pala sa namatay nitong ina. Talagang nagsisisi siya kung bakit ninakawan pa niya ito. Pero paano kung humingi sa'yo ng tawad ang magnanakaw na yon? Mapapatawad mo ba siya? Tanong ni Benji. Hindi ko siya mapapatawad. Sa pagkakaalala ko, ay may balat siya sa likod ng kanyang braso. Nagtulog-tulugan lang kasi ako noong oras na yon. Natatakot kasi ako na baka may gawin siyang masama sa akin. Bakit mo naman natanong ang bagay na yon, Benji? Huwag mong sabihin, kilala mo ang magnanakaw na yun Pagbibiro ng dalaga. Kinabahan ng binata. Mabuti na lamang ay nakatakip ang mukha niya noong nanloob siya rito. Kaya naman nakakasiguro siya na hindi siya mamumukaan ni Natasha. Nakasanto rin siya noon kaya naman nakita nito ang kanyang palad. Sa kabutihang palad ay nakasuot siya ngayon ng long sleeve kaya't hindi na ito makikita. Wala lang. Natanong ko lang talaga. Pero hindi Natasha at isa pa'y wala sa lahi ko ang pagiging magnanakaw at ang makipagkaibigan sa gaya nila. Paliwanag at pagsisinungaling ni Benji. Pagkatapos nilang kumain, ay namasyal naman sila sa iba pang lugar gaya ng zoo. Kaya naman enjoy na enjoy nila ang bawat sandali na sila ay magkasama. Sa loob-loob ni Benji, sana ay hindi matapos ang sandaling iyon. Noong araw lang kasi na iyon naramdaman niya ang kakaibang saya. Ang kaligayahan na para bang panaginip lamang ang nararanasan niya. Inabot na nga sila ng gabi sa pagkala at makaraan nito ay inihatid na ni Benji ang dalaga sa bahay nito. Maraming salamat Natasha dahil pumayag ka na lumabas tayo. Sampit ni Benji. Wala yun. Maraming salamat rin dahil naging masaya ako sa pamamasyal natin. At salamat sa panlilibre Payag pa ng dalaga. Biglang kinindatan ni Benji ang dalaga
Habang nagsasabi ng, walang anuman basta ikaw. Napangiti naman ng matamis si Natasha. Sige Natasha, mauna na ako ha. May trabaho pa kasi ako bukas eh. Pamamaalam ni Benji. Sige Benji, mag-iingat ka ha. Paalala sa kanya nito. Nang makauwi na sa bahay, ay kinuha ni Benji ang mga alahas at pinagmasdan ito. Hindi niya alam kung paano ito may babalik kay Natasha. May sentimental value pala ito. Kaya naman nag-isip siya ng paraan kung paano niya may babalik ang mga ito. Yun ay walang iba kung hindi ang isauli ito. Pero hindi pa nga sa ngayon dahil maghahanap pa siya ng tamang pagkakataon. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang magalit ito sa kanya. Parang hindi niya kakayanin na mangyari yon. Ang gusto niya ay maging maayos lamang ang ugnayan nilang dalawa para hindi masira ang relasyon nila bilang magkaibigan. Gusto niya ay happy together lang sila. Hindi yung magkakaiwasan sila sa bandang huli. Parang ang ibig niya na rin na magbagong buhay. Pero ano naman kaya ang panibago niyang trabaho na papasukin? Gayong mababa lamang ang pinag-aralan niya. Yan lamang ang mga katanungan na pumapasok sa isip ni Benji. Sa ngayon ay kulang pa ang lakas ng loob niya para ipagtapat sa dalaga ang patungkol roon. Sa sobrang kulang nga ng lakas ng loob niya, ay kinakailangan pa niyang manood sa YouTube ng mga tips patungkol sa kung paano magtapat sa kaibigan na nagawan mo ng kasalanan. Hanggang sa umabot na rin sa punto na nagkaroon na rin siya ng tapang para ipagtapat iyon. Agad na siyang nagtungo sa tahanan nila Natasha. Napangiti naman sa kanya ang dalaga nang muli siya nitong masilayan. Pero sa halip na gumanti ng ngiti, ay seryoso pa rin ang kanyang itsura. May problema ba, Benji? Para yatang hindi ka masaya ngayon? Takang tanong sa kanya nito. Hoy, may malaki talaga akong problema, Natasha. Hindi ko alam kung ano at kung paano ko sasabihin sa'yo. Baka sa boses ng binata ang matinding kaba. Nagtaka naman si Natasha. Ano ba yon? Sabihin mo na sa akin. Makikinig naman ako sa'yo. Naalala mo ba noong may nanloob sa bahay nyo? Oo, naalala ko pa rin ang walang iyang lalaki na yon. Ano ba ang meron sa magnanakaw yon? At nabanggit mo na naman sa akin ang patungkol roon. Napatitik si Benji sa magandang mukha ng dalaga habang nagsasabi ng, ano kasi, ako yung lalaki na yon. Ako yung nanloob sa bahay nyo. Sana'y mapatawad mo ako, Natasha ha? Patawarin mo sana ako. Sa wakas, ay nabanggit niya na ang katagang iyon, kahit na nauutal pa siya. Naging seryoso naman ang mukha ng dalaga at tumalim ang pagkatitik sa kanya. Nagbibiro ka lang ba, Benji? O totoo yung sinasabi mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Oo, totoo ang mga sinasabi ko. Kaya nga nagsuot ako ng sando ngayon eh. Kahit na makita mo ang sobrang kapal kong balahibo sa kilikili. Agad na ipinakita ni Benji ang balat niya sa likod ng braso. Ito ang magsisilbi niyang katibayan na siya ang lalaki na nanloob. Matatandaan kasi na nakita ito ng dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Natasha nang masilayan iyon. Napapailing pa ito at halos hindi makapaniwala. Ganun ba? Ang kapal rin naman ang pagmumukha mo na magpakilala pa sa akin, no? Lumayas ka dito sa harapan ko. Layas! Dahil sa ginawa mong pag-aamin, pwede kitang ipakulong. Ilang beses pa na humingi ng tawad si Benji. Ngunit dahil sa talagang matigas na ang damdamin ng dalaga, ay wala na siyang nagawa pa kung hindi ang umalis na sa harapan nito. Kahit ganoon man ang nangyari, ay medyo kumaan naman ang pakiramdam ni Benji. Naisiwalat na rin niya kasi sa wakas ang matagal-tagal niya na rin inilihim rito. Napagpasyahan niya na bukas ay babalik niya ang ninakaw sa dalaga. Yun nga ang nangyari. Kinabukasan, sinadya niya muli ang bahay ni Natasha. Ngunit sa halip na ang dalaga ang pumungan, si Mang Erisio ang humarap sa kanya. Anong ginagawa mo rito, magnanakaw ka ha? Sinasabi ko na nga ba noong una kitang nakita? Ikaw ang magnanakaw. Ano pang kailangan mo? At nagpunta ka pa rito. Ipapakulong kitang hayop ka. Lumayas ka na sa lugar na ito. Galit na pahayag ni Mang Erisio habang hinahampas siya nito ng hawak-hawak nitong tungkol. Wala po akong kailangan, Mang Erisio. Gusto ko lang po sanang isauli ang mga ninakaw ko noon. Kaya nga lang po ay puro alas na lamang po muna. Saan ko na po babayaran ng pera? Babayaran ko rin po yun ng buo. Paliwanag ng binata. Inabot niya sa matanda ang alahas. Agad naman itong iyong kinuha
Subalit dinibdiban siya nito sa pamamagitan ng tungkod na hawak nito. Sobrang nasaktan naman siya roon. Oh, ano pang tinutunga-tunga mo rito ha? Umalis ka na rito dahil hindi na kita muli pang papaharapin sa apo ko. Layas, magnanakaw ka. Sambit ni Mang Ericio. Kaya wala nang nagawa pa si Benji kung hindi ang umalis na lamang sa lugar na iyon. Malungkot na malungkot siya dahil nawalan siya ng isang kaibigan sa katauhan ni Natasha. Dahil dito ay hindi natanggap ni Benji na nawalan siya ng isang matalik na kaibigan. Hindi lang naman kasi kaibigan ang tingin niya rito, kung hindi mahal niya na talaga ito. Nawalan siya ng pag-asa na maging sila balang araw. Ang mga pangarap niya ay bigla na lamang naglaho sa isang iglap nang dahil sa isa niyang pagkakamali. Napagtanto niya na may karapatan naman talaga na magalit sa kanya si Natasha. Pamana ba naman kasi ito ng yumaong ina? Maski siguro siya ay magagalit kapag ninakawan ng gamit na galing sa isang mahal sa buhay na namayapa na. Kaya para makalimot, tinawagan niya ang kaibigan niya na si Holo. Niyaya niya ito na magtungo sa kanilang bahay. Oh, anong problema tol? Akala ko masaya ka, kaya mo ako pinapunta dito sa bahay niyo. Hindi ko inaasahan na nakabusangot ka pala. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang problema? At handa naman kitang tulungan eh. Walang pera tol dahil wala pa ako noon. Pagbibiro at tanong sa kanya ni Holo. Hindi ba tol? Gumawa ka rin naman ng masama na gaya ko noon. Pero tanggap ka naman ng asawa mo, hindi ba? Ano ba ang sikreto mo? At napakaswerte mo sa babae. Tanong niya rito. Labis naman siyang pinagtakhan ng kaibigan. Bakit mo naman yan natanong sa akin, pre? Oo, gumagawa ako ng iligal. Pero hindi naman masasabi na tanggap ako ng asawa ko. Napilitan lang talaga siya na tanggapin na gano'n ang trabaho ko. Dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Tanong at paliwanag ni Holo. Dahil yung babaeng mahal ko, dahil kasi yung babaeng mahal ko, ay minsan ko nang pinagnakawan noong hindi ko pa siya kilala. Ngayon ay nalaman niya na ako yung magnanakaw. Dahil kanina lang ay pinagtapat ko na. Ano? Bakit ka naman nagtapat? Dapat nga inilihim mo na lang yun eh. Ipiniliwanag naman ni Benji na yung ninakaw niyang alahas ay may sentimental value para sa dalaga. Kaya dito na unawaan ni Holo ang lahat. Panahon na lang siguro ang makakapagpahilom sa lahat, Benji. Ani ni Holo. Napatango na lamang si Benji sa inihiyag ng kanyang kaibigan. Sa loob-loob niya, sana nga ay dumating ang pagkakataon na mapatawad siya ng kaibigan. Nang sa gayon, ay muli silang maging malapit sa isa't isa. Samantala, dahil nga parang broken-hearted na rin si Benji ng oras na yon, ay nagkayayaan na lamang silang mag-inuman. 2 case ang kanilang naubos ng serbesa, kaya talagang lasing na lasing sila. Sa kanila na nga nakitulog itong si Holo. Kinabukasan rin naman ay umuwi na ito sa kanila, kaya naman nagmukmuk na lamang sa bahay ang binata. Masyado pa rin naman siyang maraming pera, kaya hindi na muna siya maghahanap buhay. Sa totoo lang, ay gusto niya nang magbago at talikuran na ang ganitong gawain. Maghahanap na lamang siya ng trabaho kahit na maliit lamang ang kinikita. At least ay kumikita naman siya ng marangal. Gusto niya kasing patunayan sa dalaga na kaya niyang magbagong buhay. Wala na siyang pakialam kung hindi nakagaya ng dati ang kinikita niya. Hanggang sa bandang huli, nakatagpo nga siya ng trabaho. Tuluyan niya ng tinalikuran ng pagiging akyat bahay. Isa na siyang car wash boy. Kahit maliit ang sweldo, ay nag-iipon siya para lamang mabayaran si Natasha. Matatandaan kasi na nagastos niya ang mga nanakaw niya. Ilang buwan na rin siyang nag-ipon hanggang sa umabot na sa puntong na kompleto niya na ito. Kaya naman dito na siya nagpakita kay Natasha. Tao po? Tao po? Natasha? Sambit ni Benji habang kumakatok sa gate. Nagulat siya nang si Mang Ericio na naman ang nagpakita sa kanya. Pambihira! Ikaw na naman! Napakakulit mo talaga no? Hindi ba sabi ko sa'yo na wag mo nang ipapakita ang napakapangit mong mukha sa akin? Naparito lang po ako, hindi po upang bumisita, kung hindi para magbayad ng kinuha ko noon. Sambit ni Benji, sabay abot ng pera sa matanda. Agad na rin naman siyang umalis matapos makapagbayad, kaya naman wala siyang katakot-takot na mura na natanggap sa matanda. Malungkot nga lamang siya dahil hindi niya nasilayan si Natasha. Kapag nakikita niya kasi ang maganda nitong mukha sa personal,
ay nagkakaroon ng sigla ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad rin, ay binlock na siya nito sa FB account nito. Kaya ngayon ay hindi niya na rin nakikita ang magandang mukha nito, kahit sa larawan man lamang. Kaya nga ng araw na iyon, ay kumuha pa siya ng dami account para lamang makachat ang dalaga. Nag-message siya dito ng hi. Nag-reply naman ito ng hello. Huwag mo sanang mamasamayin yung tanong ko pero, sino ka ba? Bakit bigla-bigla ka nalang nagme-message sa akin? Wala ka pang DP? Puro anime lang? Tanong ni Natasha. Napalunok naman ang laway si Benji at nagsimula siyang magtipa ng mensahe sa cellphone. Matagal-tagal mo na rin kasi akong binlock, kaya't napilitan akong gumawa ng dami account para muli kong pilitin ang sarili ko sa'yo. Tugon ng binata. Agad namang nag-react ang dalaga. Benji? Oo, ako nga, Natasha. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong binlock. Napagtanto niya na hanggang ngayon ay galit na galit pa rin sa kanya ang dalaga. Pero base sa pakiramdam niya, nang banggitin nito ang kanyang pangalan, hindi siya nagkakamali na may pahiwatig na namimiss rin siya nito. Kaya nga nang sandaling mabasa niya iyon, ang buong akala niya ay napatawad na siya nito. Pero hindi pa pala. Maaaring pinipigilan lamang nito na lumambot ang puso para sa kanya. Mukhang ang gusto nitong mangyari ay huwag siyang huminto na suyuin ito. Mukhang sinusubukan siya nito na kung hanggang saan ang kanyang sinseridad. Kaya kinumbinsi niya ang sarili na huwag susuko anuman ang mangyari. Kinabukasan ay nagtungo siya kay Aling Guada upang alamin ang cellphone number ni Natasha. Nagpalit na kasi ito ng bagong numero. Magbuhat ng inamin niya ang kanyang kasalanan. Sa kabutihang palad naman, ay alam ito ng matandang babae. Dahil dito ay talaga namang walang pagsidla ng kasiyahan ni Benji. Ano nga ba ang nangyari? At iniingi mo ang numero ni Natasha? Sa akin kasi nagpapaload ang dalaga kaya alam ko. Teka, akala ko ba magkaibigan na kayong dalawa? Usisa sa kanya ng manang. Hindi inamin ni Benji sa matandang babae ang patungkol sa sitwasyon nila ni Natasha. Sinabi niya na lamang na nagkaroon lamang sila ng hindi pagkakaunawaan, kaya nagkaroon ng samaan ng loob. Alam kasi ng binata na napakachismosa nitong matanda at baka mamaya ay kung kani-kanino pa makarating na siya ay magnanakaw. At magiging isang malaking iskandalo yon kapag nagkataon. Kaya hanggat maaari ay tinatago ni Benji ang sitwasyon nilang dalawa ni Natasha sa ibang tao. Lalong-lalo na sa gaya ni Aling Guada na isang marites. Mabuti na lamang, kahit hindi na maganda ang pakikitungo sa kanya ni Mang Erisio, ay may natitira pa rin naman itong awa sa kanya. Hindi kasi nito ipinagkalat ang patungkol sa kanyang masamang nagawa noon. Mukhang alam nito na makukulong siya habang buhay sa selda kapag nangyari yon, sapagkat tiyak na isa-isang magsisilitawan ng mga complainant na kanyang napagnakawan. At baka pati ang kanyang sariling pamilya ay masuklam sa kanya. Paano ba namang hindi masusuklam dahil binibigyan niya ang mga ito ng pera na galing sa kanyang pinagnakawan. Ang maigpit pa nga na bilin sa kanila ng kanilang ina ay wag na wag gagawa ng masama kahit gaano pa kahirap ang kanilang buhay. Samantala, hindi na muna tinawagan ni Benji ang dalaga nang makuha niya na nga ang bago nitong numero. Pinapalamig niya na lamang muna ang sitwasyon para tiyak na hindi magagalit sa kanya si Natasha. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa car wash. Yung isa nga niyang kasamahan ay malapit nang mag-resign sa trabaho. Malapit na kasi itong makapag-abroad. Nag-ipon kasi ito ng pera upang makapag-ibang bansa. Mabuti ka pa pre, makakapag-abroad ka na. Samantalang ako ay parang matatagalan pa sa pagiging car wash boy ko. Naiinggit na sambit ni Benji sa katrabaho na si Kaloy. Naku pre, kung alam mo lang kung gaano ako nagpakapagod para lamang makapag-ipon. Taon rin ang ginugol ko para makapag-ipon. Nakangiting tugon nito sa kanya. Ganun ba? Napakahirap talaga kapag maliit lamang ang sweldo, no? Maganda yung naisip mo na makapag-abroad nang sa gayon ay kuminhawa naman ang buhay ng pamilya mo. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Kaloy habang nagsasabi ng, pero alam mo ba pre, bago ako mag-car wash boy, ay dati akong masamang tao. Nangunot naman ang noo ni Benji. Dating masamang tao? Ibig sabihin ay, pumapatay ka noon? Natawa naman ang lalaki sa kanyang inihiyag. Hindi naman ako pumapatay tol, dahil naging isa akong holdupper noon. Ilang buwan rin akong nakulong, at mabuti na lang, ay napatawad ako nang nagawan ko ng hindi maganda. Kaya eto, nakalaya naman ako.
Paliwanag sa kanya ni Kaloy. Napaisip naman ng malalim si Benji at maya-maya nagtanong sa kanyang kausap. Pre, bakit mo naman nagawang mang-hold up? Sobra ko bang gipit noon? Oo, talagang gipit na gipit pre. Nagkasakit kasi ang tatay ko. Mababa lang ang pinag-aralan ko kaya hindi ko matugunan ang kanyang pagpapagamot. Ang sabi kasi sa amin ng doktor ay malalagay raw sa peligro ang buhay ng tatay ko kapag hindi na pa sa ilalim sa operasyon. Dahil dito ay wala na akong nagawa pa. Napilitan akong mang-hold up at sa kasamaang palad naman ay nahuli ako ng mga pulis. Walang nangyari sa ginawa kong yun pre. Kwento ni Kaloy. Teka pre, ano bang nangyari sa tatay mo? Naoperahan ba siya? Hindi ba't sinabi mo ay nahuli ka ng mga pulis? Takang tanong ni Benji. Yun nga ang kagandahan pre. Nang malaman ng naging biktima ko ang patungkol kay tatay, siya na ang sumagot sa pagpapa-opera nito. Hanggang sa gumaling na nga si tatay. Kaya sobra-sobra ang naging pasasalamat namin sa kanya. Bagamat nakagawa ko ng hindi maganda sa kanya, ay nagawa pa rin niya akong tulungan. Pero binigyan niya pa rin ako ng leksyon. Kahit nakulong ako ng 2 buwan. At sa aking paglaya, ay marami akong natutunan sa buhay. Magtiwala lang palagi sa itaas at lumaban ng patas sa buhay. Huwag na huwag gagawa ng masama dahil ang taong nagtsatsaga sa buhay at ang taong matiisin ay nakikita ng Diyos. Siya na ang gagawa ng paraan para lamang mapabago ang buhay mo. Kaya nga nang makalaya ako pre, talagang nagbagong buhay na ako. Ito nga kahit maliit lang ang sweldo ko, ay lumalaban pa rin ako ng patas. Hindi naman ako pinapabayaan ng Panginoon. At ngayon nga ay makakapag-abroad na rin ako sa wakas. Masayang sambit ni Kaloy. Masaya ako para sa'yo pre. Good luck sa pag-abroad mo ha. At palagi kang mag-iingat. Tanging naging tugon na lamang ng binata. Maraming salamat pre. Hangad ko rin ang tagumpay mo sa buhay. Tugon naman sa kanya ni Kaloy. Samantala, pagka-uwi sa bahay, dito nakapagmuni-muni si Benji. Pareho pala sila ng pinagdaanan ni Kaloy. Pareho lamang silang kumapit sa patalim para lamang matugunan ang kahirapan ng buhay. Pareho rin silang pinagbago ng panahon. Kung si Kaloy ay dahil sa paggaling ng kanyang ama at sa kabutihan ng dating nabiktima niya, siya naman ay dahil sa pag-ibig. Noong panahong nakita niyang natutulog si Natasha sa kama, ay para bang may bumubulong sa kanyang isipan at puso na magbagong buhay na at muling gisingin ang pangarap sa buhay. Kaya't gagawin niya ang lahat para lamang magkaayos na sila. Lumipas ang ilang mga buwan at nakapag-ipon na nga si Benji ng pambili ng bisikleta. Medyo mamahalin ito kahit malaki-laki at maganda ang kwalidad. Kaya siya bumili nito ay para hindi niya nalakarin pa ang mula sa kanila papunta sa trabaho. Medyo malayo-layo rin kasi ito sa kanila. Samantala, nabalitaan na rin ni Benji na natanggap na sa trabaho ang kaibigan niya na si Kaloy sa ibang bansa. Kung kahit nakapagpapadala na ito ng malaking pera para sa pamilya. Napabulong na lamang si Benji sa kanyang sarili nang malaman ang bagay na iyon. Iba pala talaga kumilos ang Diyos para sa isang taong tuloy-tuloy na nagbabagong buhay gaya ni Kaloy. Sana ay ganoon rin ako. Sana ang maging kapalit ng pagbabago ko ay ang muli naming pagkakaayos ng kaibigan ko si Natasha. Miss na miss ko na kasi siya eh. Kahit nga alam ko na ang numero niya, ay natakot pa rin akong tawagan siya. Baka kasi mawala na ako ng impormasyon sa kanya kapag ginawa ko yon. Numero na nga lang niya ang meron ako tapos mawawala pa siya. Pero sa bawat araw na lumilipas, ay napagtanto ko na minsan, kahit gaano mo pa kamahal ang tao, ay hindi mo kailangang magpakita para lamang iparamdam kung gaano mo siya kamahal. Patuloy mo pa rin siyang mamahalin, kahit hindi niya alam na nasa paligid ka lang niya, at lihim na umiibig sa kanya. Napapuntong hininga na lamang siya habang inaalala sa isip ang napakagandang mukha ni Natasha. Kung magagawa ko lang sanang pihitin ang oras ng nakaraan, hindi na sana kita pagnanakawan pa. Pero napaka-imposible nang mangyari yun sa realidad ng buhay. Ang tanging magagarantiya ko na lamang ay ang mahalin ka habang buhay kahit na hindi mo alam. Patuloy na bulong ni Benji sa kanyang sarili. Tapos na ang trabaho niya ng hapon na iyon, kung kaya't kinuha niya na ang bisikleta niya na nakaparada at pumadyak na siya para umuwi na sa kanila. Nang tumingala siya sa kalangitan, napansin niya na napakakulimlim at nagbabadya ng bumuhos ang napakalakas na ulan. Napanatag ang loob niya nang mapagtantong may dala pala siyang kapote kaya hindi siya gaanong mababasa. Huminto muna siya sa pagpadyak at isinuot ito. Pagkatapos nito
ay nagpatuloy na siya sa pagpapadyak ng bisikleta. Kumukulog na noon at ibig sabihin ay nagbabadya na talagang bumuhos ang napakalakas na ulan. Pero biglang may sumagi sa isipan ni Benji. Gusto niyang daanan ang paaralan na pinapasukan ni Natasha. Umaasa siya na matsyempohan roon ang dalaga. Nang makarating na siya roon, ay tuluyan nang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mabuti na lamang talaga ay wala siyang importanteng dala sa kanyang bag. Ang nakalagay lamang roon ay ang baunan niya at ang mga kubyertos. Ipinagpasalamat na lamang niya na hindi niya nadala ang cellphone niya. Dahil kung nadala niya ito, ay tiyak na mababasa ito. Maya-maya pa, ay biglang lumukso ang puso ni Benji nang masilayan sa hindi kalayuan si Natasha na nakatayo sa waiting shed ng paaralan. Base sa balisa nitong muka, ay wala itong dalang payong. Hindi ito makaluso dahil nga sa napakalakas ng ulan. Sandali na kumubli sa isang sulok si Benji at inubad niya ang kapote. Pagkatapos na yon, ay pumadyak na siya at inilapag sa tabi ng dalaga ang kanyang kapote. Tiwala naman siya na gagamitin niyon ng dalaga. Basa lang naman kasi ang panlabas nito, pero tuyong-tuyo naman sa panloob. Nakasombrero si Benji ng sandaling iyon at nakamask pa, kaya nakakasiguro siya na hindi siya nakilala ng dalaga noong inilapag niya ang kapote sa tabi nito. Kaya naman kahit basang-basa si Benji, ay masayang-masaya naman siya dahil nakagawa siya ng maliit na kabutihan para kay Natasha. Nang makauwi na siya sa kanila, ay nagtataka namang nagtanong ang kanyang ina. "Oh anak, bakit basang-basa ka? Hindi ka ba nagdala ng payong?" "Minalas nga po ako, ma eh." "Opo, hindi nga ho ako nakadala. Samantalang yung kapote ko naman ay naiwan ko rin." Ito na lamang ang naging rason niya sa kanyang ina. Totoo bang naiwan mo yung kapote mo? O pinahiram mo sa girlfriend mo?" "Wala sa ibabaw ng estereo yung kapote mo eh. Dati-rati ay naroon lamang yon." "Nasa kwarto ko lang, ma. Inilagay ko na lang roon." "Ay talaga, ma? Masyadong mausisa." Matawa-tawang pahayag niya rito. Pero sa totoo lang, ay nagustuhan niya ang sinabi ng ina na ipinahiram ng kapote sa kanyang nobya. Para sa kanya, tila may pahiwatig na mukhang magiging sila rin ni Natasha balang araw. Samantala, tumugon naman ang kanyang ina sa kanyang inihiyag. "Kailangan maging mapag-usisa, anak. Nanay mo ako eh, kaya dapat kong alamin ang kalagayan ng anak ko. Mapalove life man yan, o ano pa man yon. O siya, kumain ka na anak ha. Naroon sa kusina ang ulam mo, adobong baboy." Nakangiting payag nito sa kanya. "Wow, napakasarap naman po nun, ma. Sige po, maliligo po muna ako. Basang-basa po kasi ako sa ulan eh, at baka magkasakit pa po ako. Saka ko na lamang po lalantakan ng napakasarap mong luto, ma." May paglalambing pangpahayag ni Benji sa kanyang ina. Pagkatapos nito, ay nagtungo na nga siya sa banyo at doon na naligo. Makaraan lamang nito ay kumain na rin siya. Naparami pa nga siya ng kanin sa oras na yon. Pagkatapos niyang kumain, ay sumagi sa kanyang isipan na gumawa ulit ng dummy account upang i-stalk itong si Natasha. Hanggang sa nasilayan niya na may bagong post ang dalaga. Ang sabi niya roon, napakabuti naman raw ng puso ng lalaki na nag-iwan sa kanya ng kapote. Hindi sana siya makakauwi sa bahay kung hindi lamang sa kapote na iyon. Dahil sa nabasa ni Benji, ay napangiti na lamang siya ng matamis. Nalaman niya na ginamit pala ng babae ang kapote na iniwan niya. Napagtanto niya rin na hindi pala talaga siya namukhaan nito. Para sa kanya, ay mabuti na rin iyon dahil kung malaman nito na galing yun sa kanya, ay tiyak na hindi nito gagamitin iyon dahil galit ito sa kanya. Muling binasa ni Benji ang isa pang post nito. Ayon rito, ay magpapasalamat raw siya sa lalaking nagpairam sa kanya ng kapote mamaya. Napakamot ulo naman si Benji at bahagyang napaisip. Papaano yun magagawa ng dalaga kung hindi niya nga kilala ang nag-iwan sa kanya ng kapote? Napakibit-balikat na lamang si Benji. Iniisip na baka magpapasalamat lamang ito sa pamamagitan ng panalangin sa itaas. Lumipas ang isang oras ay hindi pa rin siya makatulog. Isa-isa niya kasing tinitigan ang mga magagandang mukha ni Natasha sa Facebook account nito. Hindi nagtagal ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone, kaya naman sinagot niya ito. "Hindi ba't ikaw yung nag-iwan sa akin ng kapote kanina?" Biglang natigilan si Benji nang marinig ang boses na nasa kabilang linya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib.
Hindi siya nagkakamaling boss iyon ni Natasha. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa bandang huli, ay sinagot niya ang katanungan nito. Ako ito, si Benji. Oo, ako yung nag-iwan sa'yo ng kapote. Sa wakas ay nasambit niya na rin ito sa dalaga, kahit siya ay kabado. Bakit mo naman yun ginawa, Benji? Tanong sa kanya ni Natasha. Nanibago siya sa oras na yon dahil nawala na yung himig ng galit sa boses nito. Dahil mahal kita, Natasha. At higit pa sa isang kaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya ako yung ginawa. Ayaw kong magkasakit ka ng dahil lamang sa ulan. At gusto ko ay palagi kang nasa mabuting kalagayan. Paliwanag niya sa dalaga. Nakita ko naman ang naging pagbabago mo, Benji. Kaya pinapatawad na kita. Pero hindi ko talaga akalain na ikaw pala yung lalaking nagpairam sa akin ng kapote. Natasha, papaano mo nga pala nalaman na nagbago na ako? At papaano mo pala nalaman ang cellphone number ko? Bago yung numero na ito eh. Kasi nakalkal ko na may nakaipit na numero na nakasulat sa papel sa may bulsa. At kaya nalaman ko na nagbago ka na ay dahil nadadaanan kita sa car wash kapag pumapasok ako sa school. Nakikita ko na nagtatrabaho ka roon, Benji. Biglang naalala ni Benji na meron nga siyang sinuksok na numero sa kapote na iyon nang minsan siyang magpa-load sa isang tindahan habang umuulan. Napangiti siya ng matamis habang nagsasabi ng, "Maraming salamat, Natasha. Maraming salamat at napatawad mo na ako. So, friends na ba ulit tayo?" "Oo, friends na ulit tayo, Benji." Tugon naman ang dalaga. Kaya talagang masayang-masaya si Benji noong gabing iyon. Kahit na umuulan ng napakalakas sa labas, pakiramdam niya ay naging makulay ang gabi niya nang dahil sa pinapatawad na siya ng babae. Mula nga noon ay naging magkaibigan na ulit sila. Napatawad na rin siya ng lolo nito sa bandang huli dahil naunawaan na nito kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon. Matapos makapag-ipon ni Benji sa pamamagitan ng pagiging car wash boy, ay nagtuloy siya sa pag-aaral. Kinuha niya ang kurso na gaya kay Natasha. Yun ay walang iba kung hindi ang pagiging criminology. Sa bandang huli, ay nakapagtapos na rin siya ng pag-aaral hanggang sa naging ganap na rin siya na pulis, na gaya ng kanyang nobya na si Natasha. Naging sila na nga noong ligawan niya ito. Nagmamahalan sila at talaga namang tapat sa isa't isa. Para kay Benji, ay nakamit niya na ngayon ang mga pangarap niya sa buhay. Yun ay walang iba kung hindi ang makapagtapos ng pag-aaral, maging isang pulis, at maipatayo ng bagong bahay ang kanyang pamilya at ang matulungan ng mga ito. At higit sa lahat ay ang maging sila ni Natasha. Dito na pagtanto ni Benji na kapag naliligaw ka ng landas ay kausapin lamang ang Panginoon at tulungan mo ang iyong sarili na magbago. 100% na kapag ginawa mo iyon ay maitutuwid mo talaga ang iyong pagkakamali at muli kang makakatapak sa tamang daan para sa isang magandang bukas. Ipinauna ni Benji sa limot ang masama niyang gawain noon. Inilihim niya nga ito sa kanyang pamilya hanggang sa ngayon, sapagkat ngayon ay patuloy niya nang tinutuwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagiging pulis niya, na matatakbuhan kahit anong oras at higit sa lahat ay maaasahan. Dahil sa 3 taon niya sa serbisyo, ay marami na siyang kriminal na nadakip at ipinagpapatuloy niya na ang ganitong gawain hanggang hindi pa sumasapit ang kanyang pagre-retiro.